Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So ito na po mga lods ang sinasabi natin na diagram kung paano mag-ETS na may time relay protection sa inverter. So para makabuo po tayo ng sarili nating ETS po dito na tayo po mismo ang nag-design, 5 lang po ang kailangan natin para mabuo. So 1, 2, 3, 4, 5. So dito po, uunahin natin ang tinatawag na LVD. So ito po tinatawag nilang low voltage disconnect. So pakita po sa inyo ko yung LVD na ibig sabihin natin. Ito po mga lods. So makikita mo, ang LVD po mga lods ay mayroon siyang input dito. At saka mayroon siyang out. So ang input, ito yung in. Makikita sa tagiliran, may input nakalagay. Ito yung input, ito yung output. Ang rated po sa LVD ay itong klase na LVD ay may rated po na 6 to 80 volts ang pwedeng magamit. So, ibig sabihin, kapag gumamit ka dito ng 12 volts, ang lalabas po sa output ay 12 volts rin. Kung meron kang 24 volts, kung 24 volts ang nilagay mo, 24 volts din. O kahit 48 volts, 48 din ang lalabas sa output. Tapos ang mga LVD, maraming klase. Pero ito yung LVD na nakita ko na mas magandang gamitin po. Ang ganitong klase, ilalagay ko na lang sa description link sa baba kung saan natin ito nabili. Tapos kung gusto nyo malaman po mga lods kung paano ba talaga gagamitin po ito, ilalagay ko na lang po ang link dyan. So, ito ang LVD. So makikita, yan po ang LVD, input, output. So, ang sunod natin ay yung PR. Ang PR po ay tinatawag na power relay. So, ito po ang power relay. So, ang power relay, makikita sa block diagram natin na naka 12 volts po ang design. So, madali mo lang makita. So, dito sa power relay, nandito po sa baba ang power relay na supply. Ito yung 12 volts. Tapos itong makikita mo na naka-yellow, spring po ito na ilalagay mo sa DIN rail. Ito, pwede mong i-screw. May ilalagay po siyang screw dito at saka dito. Kung gusto mong ilagay sa ganito o wood screw, wood screw mo. Pero mas madali po siyang mabasag kung hindi mo makontrol yung paghigpit dito. Kaya, ang madalas po na ginagamit po sa paglalagay po nito sa power relay natin, kung titingnan mo sa likod, naka-DIN rail po yan mga lods. So, anong ibig ba sabihin ng DIN rail? So, yan po ang paglalagyan dito na para makadikit po. Tapos, ito, screw mo dito sa kabilang dulo. Yun po tinatawag na DIN rail para madikit po sila sa isang aluminum na ganito na klase. So, ayan. So, ang power relay natin, mga lods, napakasimple. Tatanggalin ko muna to para makita. So, hindi na natin i-explain pa ng mataas kasi titingnan niyo lang dito sa link, ilalagay natin kung paano gamitin tong power relay. So, direct to the point tayo. Ang power relay, mga lods, ay dito po nakadikit lang ang supply. Ang design na ginagamit natin, 12 volts. Kadalasan po, ang isang power relay, mayroong 12 volts, 24 volts, mayroong 220 volts. Pero sa block diagram, lagi niyang sundan po ito mga lods. Naka 12 volts po ang design. Kaya naka 12 volts po ang lalagyan dito. Tapos, ang ganitong klase, wala pong polarity. So, kahit magbaliktad yung paglalagay sa positive, negative. Pero dahil may lead dito sa loob mga lods, kapag nabaliktad mo ang paglalagay dito, magpapangsyon siya pero hindi siya iilaw itong lead. Kaya baliktarin mo na lang ang supply dito para umilaw po ito para may indicator ka. Tapos, ang mga ganitong 8-pin na power relay, ito yung common sa baba. Yung common. Dito, at saka dito, naka-normally open po ang konektado. Dito naman sa baba, at saka dito, naka-normally close. So, sabay po dito sa kabila. Yan, naka-normally close. Pero, kapag nasupplyan po ito ng 12 volts, magbabago mga lods. Itong normally open dito, magiging normally close. Tapos, itong normally close sa ilalim ito at saka dito, mag-normally open. Pero, ang ginagamit sa design natin lahat dito, naka-normally open po ang gamit natin. Ibig sabihin, dito at saka dito po ang gagamitin mo. Hindi mo gagamitin dito sa baba. Dito sa normally open. Para makita nyo, for basic purpose na lang natin, ilalagay natin ito. Yan. Kapag mag-tester tayo dito sa taas at saka dito sa baba, mag-normally close.
So, para makita, gamit tayo ng multi-tester. Kapag dito mo ikinilagay at saka dito ilalagay, naka normally close. So, for basic, para makita na lang sa mga kalodi natin. Yan. Dito at saka dito. Yan, papalo ang tester. Ibig sabihin, dugtong yan mga lods. So, papalo. Naka-short circuit yan diyan sa taas. Yan. Dito sa baba, wala. Yun po tinatawag na normally open. Sa baba, normally close. Ang ginagamit natin dito mga lods, normally open po ang gamitin mo. Huwag mo gamitin ang normally close. So, ang next natin, TR. So, ang TR po ay time relay. So, ito po ang time relay. Pakita ko sa inyo. Ito po ang time relay. Ang time relay at saka yung power relay dyan, magkapareho po ang design. So, tanggalin ko ito. Ayan. Pareho na po. Ang dito, normally open. Dito, normally close. Ang pinagkaiba lang dito, kapag ginagamit mo ang timer dito, pag nasupplyan po, ang design po, mga lods, tingnan nyo mabuti, naka 220 ang design. Mamaya i-explain ko bakit 220 ang ginagamit natin at hindi 12 volts. Tingnan mo 220. Ang 220 mga lods, dito rin nakalagay. Makikita mo sa baba dito sa hilo, nakadikit lang. Yan po ang line 1 at saka line 2. Kahit magkabaliktad kasi naka-AC na ang gamit sa 220 volts. Tapos ang connection na ginagamit natin, yun ang sinasabi ko na normally open po ang gamitin natin. Huwag niyong gamitin dito sa baba. Normally open lang po tayo mga lods. Ang pinagkaiba lang dito, kapag nag-energize po ang timer, isi-setting mo ito. Yan, kung dito yung naka-setting, 15 seconds. Kapag sa center mo siya ilagay, 30 seconds. Ubusin mong ikutin hanggang dito. 1 minute na po yun mga lods o 60 seconds. So, ang setting, pwede mo siyang paikutin. Kapag ganyan nakasetting sa 15 seconds, kakaunting mo na ito ng 50 seconds, saka magkukunik ang normally open, mag-normally close siya pagdating sa yan 15 seconds. Magkuklose po ito. So, yun na po pinaka-basic. Laging tandaan, naka 220 po dito ang supply sa time relay. O yan, 3 na. Ang pang-apat natin, ito yung pinaka-importante at saka bago natin na high power relay. So, ang rated po na nabili natin, ayan, makikita ko sa inyo. Ayan. Ito po ay 40 ampere ang rated. Makikita ba, medyo blurred kasi ang rated, pero pakita ko nang mayusin nyo dyan. Naka 12 volts po ang coil, naka 40 amp, may nakalagay po dito, 40 ampere. So, yan. Ito po ang bago nating ilalagay. Naka 40 amp. So, wala pa rin pagbabago mga lods. Ganun pa rin. So, ano yung pinagkuhan dito? Tatanggalin ko muna ito. So, ang maganda dito, makikita mo, ang daming pin. Ano ba to? Naka 11. 11 pin po. Makikita nyo ang pin. Pero ang connection, walang pinagkaiba sa 3 o 2 dito na power relay. Ganun pa rin. So, ipakita ko. Ito, nandito yung spring sa pin para pag bitat mo ilagay mo sa din rail. So, ito po mga lods, dito sa taas, makikita mo 2 lang. Ito yung coil. Ang design, naka 12 volts, makikita mo, high power relay. Nandito po, 2 lang kasi ito yung negative, positive. Pero, ang kuha natin dito, ang high power relay, wala ring polarity. So, kahit magkabaliktad po ang paglalagay. Tapos, wala rin siyang indicator na nakalagay sa loob. So, pwede lang mabaliktad ang positive, negative kasi non-polarized. Lagi mo lang tandaan na ang design naka 12 volts po. Kasi mayroong 12 volts, mayroong 24, mayroong 220. Pero ang diagram po, so sundin nyo talaga. Naka 12 volts po ang design. Kaya 12 volts po ang nakalagay dito. Tapos, naka 3-piece po ang linya. May line 1, line 2, line 3. Pero ang ginagamit na natin, 2 linya lang. So, single piece lang, line 1, o dito na lang. Center, hindi na natin gagamitin. Tapos, ang connection, ganun pa rin mga lods. Ito dito sa baba, naka-common. So, kung dito mo siya ilalagay, naka-normally open. Dito naman, naka-normally close. So, susubukan natin i-tester para makita. Tapos, ilagay natin siya. Ibalik muna natin. Yan. So, susubukan natin. Yung normally closed, normally open. Gamit tayo ng tester. O, yan. Yan ang normally closed. Sa baba, normally open. So, yan po. Mamaya, makikita nyo pag tapping natin.
Ang tawag po ay circuit breaker lang mga lods ang ginagamit natin dito. Tapos ang rated, pwede kang gumamit ng 16 o 20 ampere na breaker. Naka-AC po ito ang gamit natin dito. So ayan po, makita nyo, 5 lang ang kailangan natin para makabuo tayo ng ATS na with time relay protection sa inverter. Ito yung pinaka-importante mga lods. Kasi kapag hindi, walang time delay, possible talaga masira ang power inverter. Kaya ito, natested na natin, ito ginamit. Matagal ko na itong ginagamit. Pero ito, ngayon pa lang natin ginawa ng pag-i-install o demonstration. Kasi nakabili tayo ng bagong, ito, high power relay. So, kukunin muna natin ito. Dito muna tayo sa high power relay. So, unahan na natin ang mga loads kasi magtatanong po sila kung sa 40 ampere, ilan ang maximum power na magagamit. So, naka-AC po ang dadaan po dito. So, kung makikita nyo po, mga loads, medyo may kalakihan po ang wire. Ayan, makikita. Ito 40 ampere. O, ipakita ko sa inyo ang 10 ampere. O, napakaliit ng wire. Magkaiba. Medyo, ito po, malaki na talaga. O. Ito 10 ampere na power relay. Ito 40 ampere ang gamit po. Ayan, makita naman ng wire. Ayan. So, pinaka-basic lang mga lods. Balik tayo sa power is equals to current B. So, power, current, at saka voltage. So, ang sabi natin, meron siyang 40 ampere na magagamit. Times natin sa ideal voltage na ginagamit natin sa power inverter. Nasa 220 lang mga lods. Hindi talaga aabot sa 230. So, 220 tayo. So, ang lalabas po dito, aabot po ito sa 8,000 watts po ang magagamit. Pero para safe po tayo palagi, hanggang 80% lang. So times natin sa 80% lang po ang gamit natin mga lods para safe tayo. Para may allowance po tayong 20%. So ang mangyari po dito, ang pinaka-safe, aabot po siya sa 7 kilowatt. So ito po ang magagamit natin. Kapag gagamit tayo dito sa 40 ampere na maximum power natin sa high power relay. So, ito, malaki na po itong 7 kilowatt. Kasi sa system pa lang natin ngayon, hanggang 500 to 600 watts lang po ang ginamit ko. Pero itong design natin, kaya sa 7,000 watts po. So, mga lods, ito po, gagamit na naman tayo itong iconic natin, natadtaran. So, wala tayong gagawin, igaganon ko muna. Tapos, dyan natin ilagay yung tadtaran natin. Yan. So, makikita pa ba diagram? Yan, diagram natin. So, ang gagawin dito natin, mga lods, siyempre, ididikit natin dito sa tadtaran yung mga gamit natin para hindi siya gumalaw. Tapos, yung sinasabi natin, kailangan gumamit ka ng dindril. Tapos, i-screw mo na lang dito sa tadtaran natin. So, ang una po dito ay yung LBD. So, ang LBD, hindi naman pwedeng ilagay dito sa dindril natin. Yung power relay, ang unahin natin. So, power relay. So, ayan po, ang power relay natin. So, ilalagay natin. So, lagi mo tandaan, ang diagram, nakadesign ang power relay. Nasa baba, ang supply sa 12 volts. Ang supply, dapat nasa ilalim, mga lods. Dito yung dalawa. So, yun ang design para hindi po magulo at madali mong masundan. So, 12 volts nasa ilalim. Ito yung 12 volts sa power relay na supply. Sa baba natin ilagay. Yan, push lang natin. Okay, yan, nalagay na. O, naka-dinrail. Kasi mas maganda kung dinrail nyo ilagay mga lods para hindi po ito mabasag pag mag-screw ka dito. So, ang next natin, time relay. So, ang time relay, lagi nyo tandaan, nasa baba ang supply sa 220 volts. So, ang supply ay nandito po mga lods. Yan, dito, itong dalawa. Madali mong masundan kasi yung hilo, nandan po ang supply sa timer. Time relay. So, ganun lang natin. Tapos, i-post natin. Okay. Next natin, ang high power relay. So, high power relay. So, ito po ang high power relay natin mga lods. At kung titingnan mo, nasa taas po ang supply sa 12 volts na pasok niya. So, dito, ang hilo naka-indicate dito. So, madali mong masundan ang supply kasi dalawa lang po ang screw nakalagay. Sila po lahat nakatatlo. Yung mga tatlo dito, mga auxiliary yan sa normally open, normally close. Pero ang supply, dalawa lang. Makikita mo siya dito at saka dito. Kahit po ito magbaliktad mga lods kasi wala ho siyang polarity.
ang ganitong klase na high power relay. So, nasa taas, ito yung supply, design. So, post natin ito para mapasok. Ayan. Okay. Okay, nalagyan na natin. So, next natin, itong B, yun ang circuit breaker natin. So, circuit breaker, saan ba? So, ito po ang circuit breaker natin. So, laging tandaan, naka-easy ang circuit breaker na gagamitin para sa supply dyan sa load natin. Dito po dadaan ang supply sa ilaw, sa outlet po, sa mga appliances. Dito po siya dadaan. Yan. So, ito na po. Nalagay na natin. So, mas maganda kung nakalagay ito sa screw natin para hindi ito gumalaw pag-install natin mga loads. So, dyan natin ilalagay. Okay. So, yan po mga loads. Nalagay na natin. So, mga loads, bago natin ito i-install pa dito, titingnan muna natin yung flow chart natin kung ano ba talaga ang design o ang function na bakit nakaganito po ang design na ginamit natin. So, i-explain muna natin, saka natin i-install para mas maintindihan yung mga load ang flow chart natin na design sa ETS with timer protection o timer relay. So, ganito po mga loads, ang system na design natin, napaka-importante po na command sa LBD po dito. Kapag walang supply po ang LBD, wala pong silbi lahat po dito. Kasi ang LBD po ang nagko-control halos step by step, ibig ko sabihin. So kung titingnan nyo ito, katulad dito yung LBD na sinabi ko, kapag pinasok natin dito, kasi naka 12 volt system tayo, pagpasok sa supply sa LBD, may paalala ko mga loads, ang supply sa LBD ay naka-direct po talaga sa battery. Huwag nyong itapping sa mga malayo o paibound connection. Naka-direct po talaga ito. Sa malapit mo na battery talaga, doon mo i-connect ang LBD. Kasi kapag malayo na sa battery, iba na po, may mga voltage na po ang mangyari. So hindi na niya yung accurate na masasabi natin. Kasi dito po talaga basihan, nasa LBD po. Ang LBD kumukuha sa supply na 12 volts. Kapag nakapasok na ang LBD, hindi ibig sabihin pag 12 volts na. Depende po mga loads kasi may setting po ito. So ipagpalagay na lang natin na nakakonektado sa 12.8 o 13 volts ang reconnect. Sabihin natin naka-reconnect. Kapag naka-reconnect na po ito, papasok po ang 12 volts dito sa output. Ito po yung output. Ito yung input. Papasok dyan ang 12 volts. Kung 12 volts po ang gamit mo, 12 volts po ang lalabas. Kung naka-reconnect. Pero kung ang voltage mo 12 volts pababa, kasi ang setting po dito, naka 12 volts. Kapag umabot po sa 11.9, makakat off po talaga ang supply dito. Mawawala po ang supply sa output. Pero ang input, merong supply. Ang output po ang ikakat off niya dito. Kapag umabot sa 11.9. Kasi 12 volts ang setting mo para hindi po masira ang battery mo sa over discharge. So ayan. So napakasimple lang i-connect kasi yung output dito sa wire, sa LBD, papasok siya sa supply, sa power relay. So ito po, makita mo, ito yung power relay natin. So ang power relay, hindi magpapunction kapag walang 12 volts na papasok. Kapag pumasok po ang supply na 12 volts sa PR natin, sa power relay, magkokonektado ang output inverter na 220 na pinadaan mo, papasok siya sa ilalim. Kapag may magkoconnect, pero walang supply, naka-open po ang linya dyan. So, pag supply sa 12 volts, pasok ang output inverter na 220 volts dito. Kapag nakapasok po sa, ang timer po ay mag-i-energize po ito mga lods. Kapag nag-energize po ang timer, ibig sabihin, ipapasok niya dito ang linya patungo dito sa high power relay. So makikita mo may nakalagay po dito na LBD output dito sa timer natin. Ang LBD output, napakadali mong sundan. Ang LBD output, ito yun mga lods, LBD output. Diyan po, magkukonektado itong dalawang linya. Kasi yan po ang supply sa HPR natin. Kapag nakasupply na po ang timer, bibilang yan sa 15 seconds, depende po sa setting o 30 seconds. Pag umabot sa 30 seconds, makakonektado na ang LBD output dito, papasok ang supply dito sa taas. Kaya, baka energize na po ang HPR natin.
Ang HPR naman dito mga lods ay mayroon tinatawag na normally open at saka normally close. Kapag walang supply po dito, ang konektado sa Meralco at doon sa breaker sa taas, naka-normally close. Kapag walang supply na 12 volts na pumasok o hindi ka gumamit ng solar, automatic yan mga lods, normally close. Pero kapag may 12 volts na pong pupasok dito sa high power relay, automatic na itong normally close na Meralco, mag-normally open yan. Itong solar na nakalagay normally open, mag-normally close, yun po ang papasok sa solar doon sa breaker natin. Tapos balik tayo dito sa timer. So bakit gumamit tayo ng 220? Bakit hindi 12 volts? So ang purpose sa timer mga lods, ito po yun mga lods. So balik tayo dito sa power relay. Itong output inverter natin. So sa hindi pa nakakita, ano yung output inverter 220 volts? So ngayon po mga lods, ito po ay isang power inverter. Kita ko sa inyo. Ito yung negative, positive. 12 volts po ito. Dito naman ang output, AC output 220. Yan po ang ibig kong sabihin. Output inverter. 220 na papasok ang 220 dito para i-supply sa timer. So ang purpose po dito sa output inverter, kapag nagloko po ang power inverter o nag-trip, nag-overheat o nasa-shut off po ang system dito, automatic po na ang timer, walang supply. Kasi pag mag-trip ito, walang supply na 220, makakat off po dyan ang timer. Hindi gagana ang timer. Ibig sabihin, walang voltage na papasok sa LVD output sa taas kapag hindi po nag-function ang timer na 220 na galing sa power inverter na supply. So mga lods, umpisahan natin ang LVD. So makita nyo dito sa tagtara natin, nilagay na natin ang LVD. So, wiring sa LVD, input. So, ito yung input, ito yung output. So, ang input, lalagyan natin yan ng wire. Ito pong input na makikita nyo, patungo yan sa battery. So, unahin natin dito. Okay. So, ito yung patungo sa battery na 12 volts. So, next natin, itong sa output. Okay, na-wiringan na natin yung input, output. So, ang next natin mga lods, madali mong masundan. Ang output, nakatapping sa 12 volts sa power relay. O yan, makikita. So dito po sa harapan, ito yung power relay. Ang supply, nandito po, kadikit. Ito, yung 12 volts. Mas maganda mga lods na speaker wire ang gamitin mo para mas madali pong masundan ang negative, positive. So ang gamit natin na wire, naka number 18 po, gamit natin na wire. Yan. So 18, 20, pwede lang mga lods. So, ayan, makikita na yung output, nakatapping sa, yan, pumasok siya dito sa supply na 12 volts. Okay, yan. Pagpasok niya, dito na tayo sa power relay. Power relay, sa taas po, sa power relay, nakatapping siya normally open. Hindi po dito sa baba, dito sa taas, normally open po yan mga lods. Nakatapping siya sa output inverter na 220. So, ang gagawin natin mga lods, lalagyan natin ito ng breaker. Kasi ang mga output inverter sa 220 po dito sa actual dito, may circuit breaker po. So makikita nyo dito, may circuit breaker po talaga. Itong normally open natin, solar output inverter. Breaker po, yan, nakalagay dyan mga lods. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng breaker dito. Ito po yung breaker. Ito lang muna na breaker kasi wala na akong available. Solar. Tapos, ito naman ang Meralco. So, ang Meralco, nakikita nyo dyan sa normally closed Meralco. Gumagamit po talaga ng circuit breaker para protection po dito sa system natin. So, screw muna tayo mga lods sa circuit breaker natin dito para din matanggal. So, yan po, nalagay na natin. So, dito po sa circuit breaker natin na solar, dito po nakatapping ang output inverter natin. So, may circuit breaker po talaga. Yan, makikita mo sa normally open. So, ang nangyari po dito, itong power relay natin dito na output inverter 220, dito yan kukuha ng supply ang timer. Kasi kailangan merong 220 volt supply po ang timer. So, simply, dito po kukuha ang supply natin. So, ang design sa breaker natin, pwedeng reversible, o pwede mo sa taas, o pwede sa baba. Pero mas
maganda siguro kung dito na lang sa baba, sa taas na lang natin ilagay yung power inverter. So, solar. So, ang diagram, makikita mo, yung linya na 220 dito, idadaan natin dito sa power relay natin. Saan nakalagay? Dito po sa dalawa, sa normally open na linya po mga lods. So, wiring tayo patungo dito. So, naka-AC ang mga breaker dito mga lods. Kasi nasa output inverter po ito. Hindi po ito DC, AC breaker. Standard na ginagamit po na breaker is 20 ampere AC breaker mga lods. Okay? Yan. So, yan. 220, nakakonektado siya sa power inverter sa normally open dito sa taas. Itong dalawa, hindi sa baba, dito sa taas po mga lods. Naka-normally open ang tapping. So, gaganuhin ko na lang wire para hindi po magulo. Yan. Dito yan, nakatapping. So, yan po, mga lods, natapping na natin. So, ang wire na ginagamit dito, naka-number 18 lang. So, ito kahit 20, pwede. Kasi wala akong available na wire. Medyo may kalakihan ng wire. Kasi supply lang naman ito sa timer natin. So, pagtapos na tayo dito sa tapping natin na supply sa 220, itong sa baba, ito makita mo, dito sa baba po mga lods, dito sa power relay, nakatap siya sa supply dito sa timer na 220. Napakadali. Ito lang mga lods, makita ba? Ito, ang holding coil sa 220 sa timer. Dito mo yan itatapping. Kasi pag energize dito, papasok ang 220 dito mga lods para i-supply sa timer. So, jumper ang wire dito mga lods. Okay, yan, natapping na natin mga lods. So, galing siya sa supply sa output 220 natin. Tapos dito sa baba, jumper siya sa 220. So, sa timer na tayo. So, ang timer, ito yung timer. So, ang timer po, dito sa taas, itong dalawang linya, nakakonektado siya sa LBD output. So, saan makikita ang LBD output? Ito po, ang LBD output. Ibig sabihin, yung linya dito sa timer, nakakonektado sa output. So, ang output, kung titingnan mo dito, may wiring po na pababa dito sa PR na 12 volts. So, pwede tayong kumuha kasi naka-connection lang po dito ang wiring sa PR. So, nasaan ang PR? Ito yung power relay. Ang 12 volts po, nandito sa baba. Pwede tayong makakuha ng supply para ilagay natin dito LBD output. So, timer. So, ditong wire, naka-jumper siya dito sa baba. Okay. Next natin, negative tayo. Next, negative. Okay, yan. Natapping na natin mga lods. So, natapping na natin ang sa baba, dito sa timer. So, ang next natin, sa taas na tayo. Nakita ba? Yung timer sa taas, nakakonektado sa supply sa high power relay. So, ganun ko para makita. Yan. So, dito sa taas, dito, sa normally open pa rin ang gamit natin. Nakakonektado dito sa supply, sa 12 volts. Kaya pag energize sa timer, yung 12 volts na kinuha natin dito, papasok dito at itatapon niya dito sa supply dito sa HPR natin. Okay, yan, tapos na po, connection natin. So, ang next natin ay yung negative. So, yan po mga lods. Natapping na natin. So, ang next natin mga lods ay high power relay, yung patungo sa breaker. So, dito po, nasa taas lang po, dito ang common. Itong common, ito yung konektado para sa normally close at saka sa normally open po dito sa baba. So, yung common dito, dalawa lang piliin natin kasi tatlo po ito. So, ito lang isa at saka dito. Wala tayong gagawin. Makikita dito sa diagram. Ang high PR na common ng wire, nakatapping siya sa breaker. Ito po yung breaker. So, kukuha tayo ng line 1 at saka line 2. Okay. Tapos, dito tayo sa circuit breaker. Okay, yan po mga lods. O yan, tatapping na natin. Ang tapping, makikita naman na high PR, HPR, breaker. So, dito po yung common, yung tatlo dyan sa taas, patungo dyan sa breaker natin. Tapos, dito sa baba, ito na yung sinasabi natin na ang normally open sa solar output inverter nakatapping. So, ito po ang sa solar natin, sa output inverter. So, kukuha tayo ng wire dito, patungo doon sa circuit breaker natin ilalagay. So, saan natin malalaman dito? Normally open po, mga lods.
Tapos, ang normally close sa Meralco. Ito yung Meralco natin. Sa normally close. So, wala tayong gagawin. Gagamit tayo ng multi-tester. Para sure tayo na hindi tayo nalito. Normally close. Tapos sa baba, normally open. Ang normally open po, dito nakatapping ang normally open sa solar. So, napakasimple. Dito tayo kukuha. Itatapping natin dito. Sa baba tayo kasi normally open po ang solar na design sa high power relay natin. Okay. So, dito siya nakatap sa circuit breaker natin. So, normally open sa solar po ang tinapping natin. Okay mga lods, natapping na natin. So, makikita pa ba yung diagram natin? Nakatapping na tayo sa normally open sa solar. So, next natin, sa normally closed. So, ang normally closed natin dito, nasa taas. So, sundin mo lang yung L1 at saka yung dito sa kabila, L1, L2, L1, L2, L3. Pero ang ginamit natin, L1, L3. So, yun ang line 1 at line 2. Itong sa normally close natin, patungo yan sa Meralco. Ito yung breaker sa Meralco. Nakatappingan dito sa Meralco. Kita pa ba ang diagram natin mga lods? Okay. So, makita naman, normally open Meralco dito. So, nakatap siya dito sa breaker. So, may breaker po talaga ang solar at saka Meralco para safety tayo. So, kahit magbaliktad kasi naka-AC naman ito. O, yan, natapping na natin. So, ibig sabihin dito mga lods, tapos na po ang wiring natin. Ang kulang na lang natin dito sa line side. Ito, load side. Ito, line side sa taas. So, ang line side po sa solar, yung sinasabi natin na power inverter. Dito papasok. Nakikita naman dito. Ang output inverter. Dito po papasok. Ang 220 volts. Pag switch on natin, papasok yung 20. Energize po dito ang timer na 220 po mga loads. Narito po ang power inverter natin. So, tapos dito sa likod, battery yan mga loads. Pakikita nyo, 12 volts battery. Yan ang ginagamit natin sa solar. Ayan, makita. Taka 12 volts po tayo, 100 AH. Makita nyo ba mga loads? So, 3D solar. Maganda po ang klase na battery na bili natin. Lumalaban. Okay. So, malapit na tayong magdalawang taon po sa gamit dyan sa DC, itong tawag dito, 3DC solar power battery. Okay. So, itatapping natin ito mga loads. Kailangan natin ng dito sa supply, sa output inverter natin. So, ito po mga loads. Nakakonektado na po ang wiring natin. At saka yung sa LBD, dineri ko na lang dito sa supply sa 12 volts natin. So, naka-indicate na yung LBD module natin. So, yan. So, ilalagay muna natin ito sa breaker bago natin saksak dito sa power inverter para masubukan natin. So, ayan po, natapos na. So, ibig sabihin, pwede na natin itong isaksak dito. Naka-ready po. So, kung i-switch on ko ito, naka-energize na po yan mga lods. Makikita nyo. So, nasa 12.1. Pero sa LBD natin dyan, 12.3. Mataas po kasi ang wire ginamit ko rin dito. Kaya may mga voltage drop. So, off muna natin. Kasi ito, dito natin saksak. Siyempre, sa Meralco, gumawa rin akong, ito po mga lods, isasaksak. Kasi may outlet tayo dito. So, sa actual po dito mga lods, ito po talaga galing to sa, dapat sa circuit breaker sa panel board. For demo presentation lang natin, ilalagay lang natin siya dito sa outlet. So, wala tayong gagawin, isasaksak natin ito. Kasi ito yung supply sa Meralco. So, for demo purpose lang na ginamitan natin ng Meralco. So, isaksak natin sa speaker muna dito para for demo purpose. Okay, yan po mga loads. Ayan, makikita. Tapos, so pwede na natin isaksak ito sa 220. Okay, yan. 220 yan. Ang sample natin, siyempre, ito, isaksak na rin natin sa 220 natin. Hindi pa naka-on. Huwag mo natin yun. Yan, nakasaksak. Kasi, siparit naman ito. So, ang gagawin natin, ito, may sample. Wala tayong sample para sa breaker. Ilaw na lang ang ilalagay natin dito mga loads. Maglalagay lang tayo ng ilaw. Kung makita mo yung breaker, yun po ang loads para sa ilaw appliances natin. So, ang demo purpose, ito yun. Sa madaling salita, ito po, distribution line mo yan para sa lighting at sa outlet kung maglagay ka ng branch. Ito yung breaker po mga loads. So, ito for purpose lang natin, napailawin natin habang nakasulat at naka Meralco. So, tapping tayo dito mga loads. Yan po, nalagyan na natin mga loads. Ngayon po mga loads, susubukan natin. So, medyo ibaba ko ng camera para makita natin. Yan.
unahin natin ang Meralco. Ibig sabihin, hindi natin ito ipa-energize. O kung i-switch on ko ito, yan o, makita, yan. Hindi muna natin yan pa-energize. Ipagpalagay lang natin, no? Hindi tayo gumugamit ng solar. Yung Meralco lang muna. So, ang gagawin ko, isi-switch on ko ang Meralco. Yan, Meralco. Siyempre, yung breaker natin dito sa, makita pa ba? Yan, yung diagram. Pag i-switch on ko ito, kasi nga naka-off ang power inverter, walang supply na papasok po dito sa 220 dito kasi naka-off sa timer. Yung sinabi ko, pag naka-off po ang power inverter, walang 220 na papasok, naka-standby ito. Kaya walang 12 volts na papasok dito sa high power relay. I-switch on natin ito. Dapat iilaw itong sample natin na bulb. O yan po, umilaw. Ang gamit po natin dito is Meralco po ang gamit natin. Kaya umilaw siya kasi hindi naman natin ito ginamit ang power inverter. So, ang gagawin natin dito ngayon, i-on natin itong power inverter. So, i-on natin. Pero nakaupo ang solar. I-switch on natin ang solar para makatransfer po siya. Yan. So, pag i-switch on ko ito, bibilang ito ang setting pong nakalagay dito mga loads is nasa mga 8 seconds. Pag switch on natin, i-energize itong power relay, counting ito. So, switch on ko. Yan, switch on na natin. So, umilaw siya. Ka-counting ito, 8 seconds. Transfer yan sa solar natin. Tingnan natin. So, wala pa. O, yan. Nag-transfer na sa mga loads. So, ang gamit dito, solar po. Kung nakikita niya sa ilaw natin, medyo gumanon po yung lighting. Diyan lang po, sa camera po yan. Pero dito sa actual, wala po. Naka-steady lang ang lighting. Diyan lang po sa kuha natin, sa demo. Sa camera po yan. Kanang medyo nag-flicker po siya. Pero sa actual po na nakita ko dito, hindi po nagpe-flicker ang ilaw dito mga loads. So, ang gamit dyan, solar. Kapag i-off natin ang solar, ayan, Meralco po ang gamit. So, kung titingnan mo, para makita nyo po mga loads na magkaiba po ang supply nila, kukunan natin ng voltahe dito sa baba. Para makita nyo po na magkaiba po ang supply nila. Ayan po, o, makita ba? Sa Meralco tayo, ilan ba ang voltahe sa Meralco na gamit natin? So, switch on ko na lang ito. Para makita. Ayan, i-off ko lang, kaya mag-solar yan. So, dito lang sa baba. Live kasi ito, sa baba dito mga loads, dito tayo kuka sa taas. Kasi load side, nasa taas ang line side. Ang live, nandito sa taas. So, ang voltahe po sa Dio is, makita ba? 254. Ang sa solar natin ay 225 lang. O yan, 230 lang mga lods. Ayan, makikita nyo. So, ayan. Kasi nasa line side po tayo, nasa taas. Ito yung load side. So, pakita ko muna ito. Ayan. Oh. Naka 254, 255. So, i-switch on natin ito. Para mag-transfer siya sa solar. Kasi nakaupo sa solar natin ito. Ayan. So, kakauntingan dito mga lods. Kung makita mo, may 3 seconds pong papalo pa dito. Ayan, makita mo. Kita pa ba? Ayan, isa lang ilaw. Ayan. Nakasular po yan. So, kukunan natin ng voltahe sa baba para makita nyo mga lods. So, para makita nyo mga lods na paano malaman kung nakasular, dito mo malalaman. Ito, nagpapangsyon. Solar po ito. So, titingnan natin. So, ayan, makikita mo. Naka 230 po ang solar. Sa solar yan. Kasi ang sa Dio natin, naka 250. So, i-off na lang natin itong solar natin para makita nyo na papalo siya sa Meralco. I-off natin ang solar. Oh, 257. Yan po ang sa Meralco. Kasi nga, may karga ang battery natin. Mas pina-priority niya po na unahin ang solar natin kasi may karga. Yan. Naka 12.2. Kapag umabot po ito sa 12.0, automatic po, papalo yan dito, doon yan sa Meralco. Ito, 12.2 pa karga sa battery. Ang solar po, ang gumagamit po ngayon dito. So, yun ang purpose. So, yung ibig kong sabihin na isa, na sinabi ko, na kapag walang supply na papasok po dito sa solar, dito sa timer natin, papalo ito sa Meralco. So, wala kong gagawin para makita nyo na lang, i-off natin ito.
Pero tingnan nyo ang light, mas mabilis mag-reflect po, parang wala lang mangyari. So i-off ko dito, i-off natin. Oh, yan, ang bilis pong naka-replace niya. So para makita nyo na Meralco ang gamit, i-switch off natin ang Meralco. Oh, yan, Meralco po gamit yan. Yan. Tapos, i-switch on natin muli. Ito, nakita nyo naman ang solar, naka-on. So, hindi siya nag-energize kasi naka-off po ang kuha natin dito, power inverter. So, i-switch on natin ang power inverter para makita nyo na lang. Switch on natin ito. So, counting, 8 seconds dito mga lods. Kasi daan sa timer. So, ilaw yan, dalawa dito. So, adjust na lang natin para madali. Oh, yan. Oh. Solar po ang gamit ito ngayon mga lods. So, makita nyo naman ang Meralco. Naka-off po yan mga lods. Tapos, kung i-off po ang solar, oh, kasi ito yung mga main breaker natin sa distribution line na natin. Sa output inverter. So, switch on natin. Yan. Oh. So, counting muna. Kasi may timer tayong dinadaanan. O, yan. 5 seconds lang setting ko dito ngayon. So, yan po mga lods. So, kahit i-on mo itong solar, o itong Meralco natin, naka-solar yan. Kasi nasa 12.2 pa ang battery natin. Pero pag umabot yan sa 12 volts, ito, lilipat yan sa Meralco. Kaya kahit i-off ba natin ang Meralco dito, no problem yan mga lods. Kasi solar na ang gamit natin dyan. Except na lang kung magka-low voltage dito sa sinabi natin LBD, yung Meralco yung priority. Kaya kung makikita nyo sa previous natin mga video mga lods, ito yung mga paraan na ginagamit ko. Off ko ang solar, tapos i-off ko natin ito. Yan. Ang ginamit ko sa sekreto doon sa previous video natin, ang paraan ko, ina-off ko muna ang solar, tapos naka-switch on ang Meralco. Siyempre kahit ano pang ipasok mo doon, kayang-kaya kasi naka-AC ang gamit mo, hindi sa solar. Pero lagi mong tandaan doon na ang power inverter sa Samdo natin, naka 1 kilowatt lang. Kaya kung magsubra naman ang source power sa pag-intro mo sa power sa Samdo na 1,000, magti-trip po ang Samdon. Kapag sobra sa source power sa 1,000 existed po, magsa-shut off ang Samdon inverter. Pero kung nasa 900 lang, kayang-kaya mga lods. Sa Meralco mo, ibadaan mo na. Pagdaan mo sa Meralco, kapag tumakbo na po ang, sabihin natin, refrigerator o mga load mo, pwede mo nang i-switch on ang solar. Yan, solar. So, bibilang yan sa counting dito sa 5 seconds. So, makikita naman, hindi pa umilaw. O, yan, 5 seconds. Nakasolar na po ngayon yan, mga loads. So, kahit i-off mo ito, yung Meralco natin, o, yan. Solar ang gamit. So, yun ang purpose natin, mga loads. Tapos, paalala ko sa inyo, mga loads, na itong timer, napaka-importante yun na galing yan sa supply sa 220. Para pag in case na mag-trip po dito sa power inverter, automatic po mga lods. Kasi kung hindi yun dumadaan dito at mag-trip po dito at naka-high float voltage ang LBD natin, masasat doon ang system natin. Kasi hindi siya papalo sa Meralco. Kung naka-high level dito, tapos naka-shut off pala dito, naka-trip pala ang power inverter, tapos naka-high voltage tayo sa float voltage, shutdown ang system natin mga lods. Kaya yun ang main purpose ko na itong timer dapat talaga naka-supply sa 220. Para pag mawala po ang supply dito, mag-trip at walang papasok po dito, automatic po sa solar siya papalo. So para makita, ipagpalagay natin nag-trip. Trip, sabihin natin nag-trip. Yan, pumalo siya sa Meralco. Para makita nyo Meralco, i-off natin ang solar. Yan po. Pumalo siya sa Meralco agad. Kasi nga, sabihin natin, nag-trip siya. So, yun ang main reason na, ang maganda po dito, wala pong cut-off na, kasi mas mabilis po ito compare doon sa sa mga ETS na bibili natin sa online. May delay po konti. Pwedeng ma-shut off ang TV o computer. Pero itong ginamit natin, hindi po siya makakat off mga lods. Siguro ipapakita ko na lang sa next video natin mga lods. Yung actual na paglalagay dito kasi medyo mahaba na po yung oras natin. So hanggang sa muli na naman po mga lods at maraming salamat po sa panonood po dito.